Hello ka-Farm Fam! Samahan niyo kami sa aming farming journey, where we will start our kalamansian here in Tanay, Rizal. So, story time Way back 2013, when our parents acquired this farm, hindi masyadong naasikaso. And fast forward, ngayong 2025, we plan to utilize the farm. Finally, 'di ba, nakalipas ng dekada, saka ko pa naisipang maging isang ganap na farmer. So today is February 22, 2025, 8 o'clock in the morning, and we plan to plant a 200 grafted calamansi and 100 grafted reds chili. Nabili ko ang mga halaman o ang mga grafted plants sa Talisay, Batangas. Dahil ayon sa aking research, dito daw makukuha ang magagandang mga grafted calamansi at chili. Ranging ang price sa 50 to 200 pesos per grafted plant. Bakit iba-iba ang price? Kasi depende siya sa size na makukuha mo. Like kung small ba siya, medium, large, or extra large na grafted plant. At based sa aking research, para maka-harvest ako in 1 year, I need to acquire at least extra large grafted calamansi. At para matransport itong mga halaman from Batangas to Tanay, I booked a person offering transportation of plants for only 5,000 pesos. Included na ang gas, yung vehicle, yung service, tsaka mga toll and gas. If balak nyo din mag-start ng gantong business, you need to study, research, and watch videos for proper guidance sa pagtatanim ng kalamansi and chili. Kasi alam nyo ba, importante kung saan kayo bibili ng plants and how to plant it, pati mga kailangang fertilizer and insecticides, and tamang pag-aalaga ng kalamansi at chili. We arrive in our farm at 8 o'clock in the morning. Nag-breakfast muna kami para naman may lakas sa pagtatanim. And of course, ako ang pumili ng area kung saan namin ilalagay ang kalamansian. Because again, based on research, kailangan nakaarawan lagi ang mga sili at ang kalamansi. Ang proper distance ng bawat kalamansi ay 2 meters by 3 meters. Nilinisan, kinamas, ang paligid para walang kaagaw ang mga bagong itatanim namin sa nutrients ng lupa. Ang dati kasing nakatanim dito ay sampagita at pinya. Dahil nga wala naman nag-aalaga ng mabuti, kaya tinanggal na lang ang mga ito. Nilagyan din namin ng soil mixture at chicken manure ang bawat halaman na tinatanim namin para lalong matulungan ng bagong halaman sa paglago ng ugat. Nung natapos na namin ang kalamansi, sa gitna naman ng 2 meters by 3 meters, doon namin hinilerang taniman ng sili. Ganon din ang proseso sa pagtatanim. Nilagyan din namin ng chicken manure. At natapos nga kami around 4 p.m. na. Nakakapagod pero very fulfilling. And therapeutic ang magtanim at sobrang relaxing and peaceful talaga. Enjoy na enjoy nga mga bata dahil malaki ang kanilang ginagalawan. Sa susunod ulit na video update ka Farm Fam. Thanks for watching!